Ngunit malinaw ang ebidensya laban sa kanya at 3 beses na siyang nagkamali. Hindi rin magandang hingi ng tulong ng kanyang padrino sa ganitong sitwasyon dahil baka masirang kanyang imahe at maapektuhan ang kanyang mga plano sa hinaharap. Mabilis siyang nagplano dahil sa kanyang katusuhan. Kahit siya ang nasa alanganin, hindi siya papayag na matalo ng tuluyan. Sige, mag-aayos na ako at magpapahatid sa driver. Ani Evelina na may matamis na ngiti, na animoy inosenteng dalaga na nasa edad 18. Kahit sino makikita ang kanyang kaba, ngunit sa mga sandaling ito, naisip pa rin niya na magpakita ng lambing at malasakit kay Douglas. Douglas, wag mo akong alalahanin. Hanggat kasama kita, hindi ko iniinda ang kahihiyan o anuman. Napangiwi ang mga bodyguard sa paligid na parang sumakit ang kanilang mga ngipin. Masyado lang ba silang mababang emosyonal, intelligence o talagang kayang baluktutin ni Evelina ang katotohanan sa ilang salita lang na nagpalit sa kanya mula sa salarin patungo sa biktima? Sandaling nag-isip si Douglas ngunit hindi niya matiis na hayaan si Evelina na pumunta na mag-isa. Sasamahan kita, Ania. Samantalang papunta na sana si Shera at si Gabriel sa home theater sa basement nang pigilan sila ni Eros gamit ang malamig na tono. Kayo muna'y maligot magpalit ng damit. Nagkatinginan si Shera at Gabriel sabay singot sa amoy ng disinfectant sa kanilang damit. Tumigil si Shera at nagsalita. Sige, si Gabriel na muna ang maliligo. Gusto mo ba ng tulong? Namulang makinis na mukha ni Gabriel. Nahiyang sinilapan niya si Shera at pautal na sinabing, hindi na Shera. Sabi ng guru ko hindi pwedeng tingnan ng mga babaeng katawan ng mga lalaki ng basta-basta. Mukha siyang napaka-cute at sa puntong ito, bumalik ang inosenteng pagkabata na dapat ay taglay ng isang 5 taong gulang na gaya niya. Natawa si Shera at tumango ng sunod-sunod. Tama ka, si Gabriel ay isang maliit na lalaki. Kaya maghihintay na lang ako dito. Tawagin mo ko kapag tapos ka na para ako naman ang maliligo. Matatagalan ka. Saglit na nakalimutan ni Gabriel ang kanyang hiya sa sobrang kasabik kanyang panoorin ang paborito niyang bagong labas sa pelikula. Kasama si Shera, bigla siyang nagkaroon ng idea at inulak to papunta sa kwarto ng kanyang daddy. Doon ka na lang sa kwarto ni daddy maligo para sabay tayong matapos at makatipid sa oras. Kumislot ang labi ni Shera, pakiramdam niya hindi magandang bagay kung masyadong matalino ang isang bata. Habang siya'y walang laban ay tinulak ni Gabriel. Naisip niya kung dapat ba niyang ipaliwanag sa bata kung ano talagang pagkakaiba ng lalaki at babae. Gayunpaman mas mainam na sigurong kanyang tito mismo ang gumawa ng ganitong klase ng edukasyon. Malamang ay iniisip pa nito kung paano ipapaliwanag ang ganung bagay. Habang bumibigat ang kanyang hakbang, sinadya niyang bumagal at naghintay ng may matinding pag-aabang hanggang sa walang kaabog-abog na binuksan ni Gabriel ang pintuan ng silid ng kanyang tito at malakas siyang hinila papasok. Sa huling sandali mabilis niyang dinakma ang hamba ng pinto, sumilip palabas at nagbigay ng pahiwatig. Tito, sigurado ako na ayaw mo may ibang gumagamit ng banyo mo, tama? Oo, sagot na lalaki habang bahagyang nakangiti. Nang makita niyang ginhawang bumakas sa mukha ni Shera, dinagdag pa niya sa mahabang nakakaakit na tinig na parang lalaking naliligaw sa babae. Shera, hindi ka iba. Ang bawat salitang binitawan ng lalaki tila puno ng damdamin at mahirap malaman kung alin ang totoo at alin ang hindi. Namula siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa isang iglap lumuwag ang kapit niya sa pintuan. Hinila siya ni Gabriel papasok sa silid. Sa loob ng perpektong kombinasyon ng itim at puti at abo ay nagbigay ng impresyon na parang sumasalamin sa malalim na misteryosong personalidad ng lalaki. Matapos magpaalam kay Gabriel, sinara ni Cher ang pintuan ng banyo. Nilipat ang kontrol sa massage bathtub ng ilang beses sa sinadyang tinaasan ng temperatura ng tubig kaysa sa nakasanayan niya. Si Eros ay matangkad at may mahabang binti at ang proporsyon ng kanyang katawan ay hindi pa huli sa mga nangungunang modelo sa ibang bansa. Ang kanyang pribadong bathtub ay tila labis na malaki para kay Shera. Nagmukha itong swimming pool. Habang pumailan lang ang singaw sa banyo, hinubad niyang kanyang mga damit at humiga na nakatihaya sa bathtub. Ipinikit ang kanyang mga mata at lumubog sa ilalim ng tubig, naglalabas ng maliliit na bula. Sa mga nagdaang araw, ang napakalakas na opinyon ng publiko sa internet ay labis na nakakapagod para sa kanya. Parehong pisikal at mental, pinilit niyang huwag maapektuhan ito. Sa panlabas nakipag-usap at tumatawa siya gaya ng dati. Ngunit sa likod ng mga eksena, maraming gabi siyang hindi makatulog, balisa at nag-iisip. Kahit na naglalakad siyang mag-isa, nagpipigil siya. Hindi nagpapatalo kay Evelina at sa malupit na mundong ito. Gayunpaman, gaano man siya katatag, isa lang siyang ordinaryong babae at napapagod din siya.
Pagkalabas niya ng tubig upang huminga, muling lumubog si Shera. Tulalang nag-isip sa kanyang mga alalahanin matapos ang hakbang na ginawa ni Emerald ganap ng sinalakay ng publikong opisyal na website ng Mavilus. Hindi pa siya kumaapektuhan ng kanilang mga benta dahil dito. Siguradong hindi pa lalampasin ng ibang mga brand ang pagkakataong samantalahin ang sitwasyong ito. Hindi siya maaring basta nalang maghintay at sumuko. Kailangan niyang humanap ng paraan upang makontrol ang sitwasyon. Habang pinipigang kanyang utak sa pag-iisip ng solusyon, paminsan-minsan siyang lumalabas sa tubig upang huminga. Nang unti-unti nang mabuo ang plano sa kanyang isipan, gumaan ng konti ang bigat sa kanyang dibdib, sapat na upang manood ng pelikula ng masaya kasama si Gabriel. Nang sa tingin niya sapat ng oras, sinubukan niyang bumangon, ngunit napansin niya nangihinang kanyang mga kamay at paa. Kahit na anong pagsisikap niyang bumangon, nanatili siyang mahinat walang lakas. Sa pagkawala ng kanyang balanse, bumalot sa kanyang labi ang maraming bula at tila nagliyab ang kanyang mga baga sa pagkawala ng supply ng hangin, lalo naging mahirap sa kanyang pag-ahon. Hindi siya pabagsak ng 5 taon sa bilangguan at hindi rin siya pinilit na magpakamatay ng pagtataksil ni Douglas. Isang biro ba ng kapalaran ng lahat ng ito? Saka pa lang nagsimulang gumanda ang kanyang buhay. Pero malulunod na lang ba siya ng tahimik dito? Hindi na muna niya isipin si Eros. Mas mahalaga sa kanyang bata. Paano kung matakot ito kasi namatay siya? Maraming bagay ang iniisip niya. Ang 20 taon ng kanyang buhay ay nagbalik sa kanyang isipan. Tulad ng isang umiikot na gulong, mas matimbang ang sakit kaysa sa ligaya. Kung alam lang niyang mangyayari kahit pa sigurado siyang tatanggayan, mas may nabuti na sana niyang ipahayag niya ng nararamdaman sa kanyang tiyo upang hindi siya nagdadalamhati ngayon. Dapat inamin niya na dito na mahal niya ito. Sa huling sandali pinikit niyang kanyang mga mata na may panghihinayang at iniisip ang batang hindi niya matagpuan. Ang mga luhang mula sa gilid ng kanyang mga mata ay humalo sa tubig habang pilit siyang lumalaban sa paglubog. Sa labas ng banyo, personal na dinala ni Eros ang pamalit na damit ni Shera. Nung minsan dumalo ito sa isang charity gala, nakita niya isang simpleng ngunit eleganteng damit na sa tingin niya ay babagay sa babae. Agad siyang lumagda sa isang check at binili ito. Ngunit dahil hindi niya makita ang tamang pagkakataon upang ibigay ito, naiwan lamang ito sa loob ng aparador. Natatakpan ng alikabok, hindi niya akalaing sa ganitong sitwasyon ito magkakanda, pakipakinabang. Sa isang sandali, isang hindi magandang pakiramdam ang sumagi sa kanyang isipan. Tinitigan niyang tahimik na pintuan at nang hindi na makapaghintay, agad siyang pumasok. Sa isang sulyap nakita niya si Shera na lumulutang sa bathtub. Agad niyang sinawsaw ang kanyang kamay sa tubig at tinawakan ng maputing kamay nito. Saka ito hinila palabas. Kasabay nito kinuha niyang bath towel sa istante at binalot ito sa babae ng mahigpit. Sa mas kritikal na mga sandali, mas lalong nagiging kalmado si Eros, matalas at walang pag-alinlangan. Parang isang makinang walang emosyon, sapat upang makagawa ng pinakamahusay na desisyon sa loob ng pinakamabilis na oras. Hindi niya naramdaman ng takot hanggat hindi niya tinatapik ang likuran ni Shera. Pinagmamasdan ng dalaga habang nakasandal sa kanyang dibdib at inuubo. Kung hindi siya pumasok sa tamang oras, malinaw na kung ano na sanang maaring mangyari. Kung nagtagal pa siya kahit na konti, baka tuluyan na itong nawala. Nanatiling malamig ang kanyang madilim na mga mata habang matiim na naghihintay na makahinga ng maayos si Shera. At bilang kumpirmasyon sa kanyang presensya, bigla niyang siniil ng isang matindit marahas na halik ang mga labi nito. Nalaki ang mga mata ni Shera. Ang matinding tuwa ng kanyang pagkaligtas ay nagdulot ng panandali ang pagkawala ng kanyang kontrol. Hindi man siya tumugon, hindi rin niya tinanggihan ang halik na may bahagyang halimuyak ng tabako. Makalipas ang ilang saglit, marahan ngunit matatag niyang tinulak ito palayo. Ibinaba ang kanyang malit na ulo at mahina ngunit buong sinseridad na sinabi, "Tito, hindi mo na ako kailangan aluin. Wala akong balak na magpakamatay. Isa lang itong aksidente." Sa tingin niya ang paghalik ni Eros sa kanya ay walang iba kundi isang paraan upang aluin siya. Hindi dahil sa anumang mas malalim na dahilan. Sa madaling sabi, matagal na nabasa ng lalaking kanyang mga lihim ng damdamin at ang dahilan kung bakit nagagawa pa rin nilang kumilos na parang walang nangyari ay dahil lang ayaw nitong tumugon o baka naman hindi ito mahalaga para sa lalaki. Ang saya ng kanyang pagkakaligtas ay unti-unting nilamon ng isang mapait na pakiramdam. Hinigpitan ni Shera ang towel na nakabalot sa kanyang katawan, bumaba sa bisig ni Eros. Umatras ng isang hakbang at likas na nagnais lumayo mula sa lalaki. Masyadong mabilis ang kanyang galaw, kaya't kahit na inabot ni Eros ang kamay sa tamang oras, ang kanyang likod ang nahawakan nito, ang nakatitig lang na si Eros sa kanya. Ang kamay nito'y nakakuyom, hindi niya mabasa kung anong nasa titig nito. Mabilis na tumakbo si Shera papunta sa silid at doon niya napansin ang damit na basta nalang tinapon sa sahig. Luminga-linga siya, hinahanap ang damit na inihanda para sa kanya. Ngunit wala siyang makita,
Wala siyang nagawa kundi damputin ang mamahaling damit at dahan-dahang naglakad patungo sa guest room upang magpalit. Akala niya isa ito sa mga naiwan ni Marlene nung minsang manatili ito sa bahay. Kaya naisip niya na bumili na lang ng bago para sa babae binakapalit nitong isusuot niya. Ngunit matapos ng isuot ito, napagtanto niyang sukat nito ay eksaktong akma sa kanya. Tinitigan niya sarili niyang pamumula sa salamin at hindi niya namalayang tinaas ang kanyang daliri upang marahang dampian ang gilid ng kanyang mga labi. Hindi niya alam kung masyado lang siyang sensitibo pero pakiramdam niya ay naroon pa rin ang matinding presensya ng lalaki sa kanyang balat. Shera, tapos ka na ba? Halika na't manood ng pelikula. Sa labas sa silid bala si Gabriel sa paghihintay sa kanya. Malapit na. Malalim siyang huminga upang mawala ang mga magulong iniisip niya. Bago mabilis na lumabas, bahagyang tinaas ang kanyang palda upang hindi madapa. Balak sana niyang umiwas na muna kay Eros. Pero mukhang imposible yon. Habang dumaraan siya sa sala, ngumiti sa kanyang lalaki na parang walang nangyari. Panoorin niyo na, tatawagin ko kayo kapag handa ng pagkain. Napilitan siyang tumango, sabay hata kay Gabriel palayo. Iniwasan tumingin sa kanyang tito. Sa likuran nila, unti-unti naglahong banayad ng ngiti sa labi ni Eros, napalitan ng mas seryosong ekspresyon. Dapat isa lang itong simpleng laro. Kailan pa siya nagsimulang magseryoso? Nakakatawa. Sa dinami-dami ng bagay, bakit pa siya nagkaroon ng isang walang kwentang bagay tulad ng sincerity at pag-ibig? Sa basement ng villa, puno na rin ng emosyon si Shera. Umupo siya sa leather sofa katabi si Gabriel. Sinusubukang ilubog ang sarili sa kwento ng pelikula at aliwin ang sarili upang makalimutan ang nangyari sa pagitan nila ni Eros. Sa malaking screen, makikitang masaya at makulit ang mga minions. Ang kanilang mga kalokohan ay nagpapasaya kay Gabriel na tumatawa ng malakas. Sa kabila ng lahat, si Sherry napangiti din, unti-unting nalilimutan ng lahat na nangyari kanina. Pati na rin ang payo ng doktor, bumaba sa basement si Eros para tawagin ng dalawa upang kumain. Pinipisil ni Sherry ang kanyang tiyan habang pinagpapawisan siya ng malamig, halatang nahihirapan. Shera, saan masakit? Natataranta si Gabriel habang lumiligid sa kanya. Halatang nag-aalala na makita si Eros ng bata, dali-dali itong lumapit at humingi ng tulong. Daddy, mukhang masakit ang tiyan ni Shera. Bahagyang itinaas ni Eros ang kanyang kilay at binilisan ng hakbang. Sa isang iglap na kalapit na siya kay Shera at ibinaba ang tingin sa mahina at maputla nitong muka. Ang magandang katawan ni Shera ay payat at hubog nito ay bumabakat sa bestidang kanyang ibinigay sa babae. Napaka-elegante niya sa suot na yon, biglang sumagi sa isipan niyang eksena sa bathtub kanina. Ang mutik ng pagkapahamak ni Shera. Gumalaw ang kanyang Adam's apple at ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkasindak. Anong nangyayari? Pinilit ni Shera na tiisin ang sakit at ngumiti. Una iniwasan niyang bahagya ang matalim na mga tingin ng lalaki. Pagkatapos paulit-ulit niyang iwinasiwas ang kanyang mga kamay upang ipakita ng maayos lang siya. Pagkatapos ng lahat, kasalanan niya rin naman talaga ito. Sa kabaligtaran, si Gabriel ay nakakunot noo. Nag-iisip ng mabuti sa nagsabing, "Pasensya na daddy, ako na pumilit kay Shera na samahan ako na manood ng sine." Sabi ng doktor hindi siya pwedeng tumawa. Maring pinagdikit ni Eros ang kanyang labi. Hindi na sana ito pala ang dahilan ng kanyang pabigla-biglang kilos. Marahil kung hinayaan niya itong manatili sa ospital, makakapagpahinga pa ito ng maayos. Malinaw pa rin sa kanyang mga detalyeng nangyari sa isang oras na nakalipas. Bilang isang tao na sangkot sa aksidente, naintindihan na nagpanik si Shera. Ngunit paano niya nagawang bumalik kaagad sa normal at tumawa ng buong buo hanggang sa bumalik ang sakit niya? Nakalimutan na ba niya sinabi ng doktor sa kanya? Dapat ba niya itong purihin dahil sa pagiging masigla at hindi sumusunod sa nakasanayang kilos? O dapat ba niya itong sisihin dahil sa sobrang katigasan ng ulo at hindi marunong alagaan ang sarili? Gabriel, hindi mo ito kasalanan. Ang ganda talaga na pelikula kaya natuwa ako. Hindi matiis ni Shera na hayaang sisihin ng batang sarili. Kaya itinuwid niyang kanyang likod at kinagat ang labi upang tiisin ang sakit. Ang ngiti sa kanyang mga labi mas maliwanag pa kaysa dati na para bang pinapakita niyang malakas siya at wala nang dapat ipag-alala. May usapan tayo. Manunood tayo ulit sa susunod. Okay, kaya dapat kumain si Shera. Uminom ng gamot ng maayos at gumaling kaagad. Sa pangbanggit ng gamot, biglang may naalala si Gabriel. Agad siyang tumakbo patungo sa pintuan gamit ang kanyang malilit na hakbang upang sumakay ng elevator. Nilagay ko sa kwartong gamot ni Shera. Shera, diyan ka na muna kay daddy. Susunod ako dalang gamot mo. Hintay, tinitigan ni Shera ang papalayong likod ng bata. Ngunit hindi niya na ito naituloy na sabihin. Parang isang iniwang munting hayop. Binaba niyang ulo habang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi pa ganun katagal mula nang mangyaring insidenteng yun. At ngayon, hindi niya talaga alam kung paano pakitunguhan ang sitwasyon kung silang dalawa lang ang kanyang titong nandoon.
Bagaman kailangang makita ni Eros ang hubad niyang katawan upang mailigtas siya kanina, nakakahiya pa ring isipin yun. Walang pakialam si Eros sa kanyang pag-iwas. Yumuko ito't madali siyang binuhat ng pahalang. Ang kanyang tinig ay bahagyang mahirap basahin kung may saya o galit. Shera, anong palagay mo sa buhay mo? Unlimited? Bahagyang bumukang labi niya, ngunit hindi siya nakasagot. Habang nakayakap sa dibdib na lalaki, naalala niya pakiramdam ng unti-unting pagkawala ng oxygen sa kanyang katawan. Ang nakakaparalisang takot ng hindi na makahinga. Napakislot ng kanyang buong katawan, ang buhay at kamatayan. Minsan ganun lang kasimple kung hindi dumating si Eros sa tamang oras. Namula ng bahagi ang kanyang mga mata. Hindi siya sanay na makipagkita ng kahinaan sa harap ng iba, kaya pilit niyang winaksi sa isip ang lahat. Inunat niya ang kanyang mga braso at marahang pinalibot sa leeg ng lalaki. Sinubukan niyang gawing kaswal ang kanyang tinig at nagtanong, "Tito, bakit mo ko niligtas kanina?" Naalala niyang pilit niyang tinatawag to sa isip. Nang paulit-ulit ngunit sa tuwing bubukas siya ng bibig, lalo lang siya nalulunod sa tubig. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tulong dahil doon ang akala niyang namatay na siya. Lihim siyang nangako sa sarili kung magbibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ipagtatapat niya kay Eros ang nararamdaman niya kahit natanggihan siya nito, basta't hindi siya mamamatay na may pagsisisi. Ngunit nang lumipas ang panganib, ang tapang na meron siya kanina ay naglaho din. Wala na siyang lakas ng loob na ilabas ang kanyang nararamdaman. Sa halip na pakiramdam niya hindi siya mapakali kahit natitingnan lang niya ito. May kung anong guilt na bumabalot sa kanya. Hindi ko alam. Sa pagkakataong ito tila hindi inasahan, naging prangka si Eros, nakapakong kanyang madilim na mga mata sa kanyang iwas na tingin at sa mababat paus na tinig sinabi niya ng simple, "Basta bigla ko na lang naramdaman na kailangan mo ko, kaya pumasok ako para tignan ka. Ang tinatawag bang koneksyon ng damdamin ay ganito nga ba?" Nalito si Shera, ngunit pinilit niyang huwag bigyan ng kahulugan ito sa mas malalim na paraan. Tinuring niya na lang ito na isang kamanghamanghang pagkakataon. Pinilit niyang magsalita ng mahinahon at nagpasalamat ng seryoso. "Tito, salamat." "Salamat?" Bahagyang naningkit ng makitid na itim na mata ni Eros. Ang kanyang mga mata'y parang pinakamahalagang itim na diamante. At ang manipis niyang labi ay bahagyang ngumiti sa paraang hindi mo mababasa kung anong iniisip niya. Mas lalo siyang naging nakakaakit sa kanyang presensya na may halong misteryosong pang-aakit. "Anong pinagpapasalamat mo?" Napakurap si Shera, syempre sa pagsagip niya sa buhay ko. Ngunit bago pa niya masabi yun, nilagay siya na lalaki sa kandungan nito at umupo sa sofa. Ginamit nitong isang kamay upang hinawakan ang kanyang mamulang-mulang labi. Parang tinatansya ito at may mapanuksong ngiti habang marahang sinabi, "Hindi mo ba natatandaan o sadyang napakasama ng halik ko?" Ang kilos na ito sa kamay ni Eros ay naging isang matinding tukso, isang paakit na kayang dali na kabaliwan ng sinumang babae. Ang kanyang mahabang daliri may bahagyang halimuyak ng tabako. Ang amoy na yun ay muling pumuno sa pagitan ng kanyang mga labit ginising ang natirang damdamin mula sa kanilang huling halik. Muling lumutang sa kanyang isipan ang eksenang yun, malino na parang sariwa pa. Namulang pisngi ni Cher at bumilis ang kanyang paghinga. Para siyang kinikiliti sa puso habang iniisip ang tamang salita at nauutal na sinabing, "Tito, hindi ko maintindihan ang ibig mo sabihin. Sa totoo lang, hindi niya talaga naintindihan. Sa pananaw niya, ang banayad na halik na yun ay parang isang placebo. Isang paraan lamang upang aliwin siya para sa mga nakatatanda ang paglimos sa isang halik at pagpapanggap na walang nangyari ay isang bagay na normal. Bukod pa dito, tila inakala ni Eros noon na gusto niya na magpakamatay. Kaya marahil yun ang dahilan kung bakit handang bigyan siya ng konting tamis upang mampanatili siyang buhay. Sa huli siya pa ang tila nakinabang sa sitwasyon na hindi inaasahan. Hindi mo ba talaga naiintindihan o nagpapanggap ka lang na hindi mo naiintindihan? Tintigan siya ni Eros na may nakakalokong ngiti. Habang dahan-dahang lumapit, unti-unting lumaki sa paningin niya ang masyadong perpektong mukha nito. Ang malamig at banayad na halimuyak ng lalaki bumalot sa kanya. Kung ganun, bakit hindi ko nalang tulungan kung alalahanin ito ulit? Hindi sinasadyang pinigilan ni Cher ang kanyang paghinga. Marahan niyang tinulak ang matipunong dibdib na lalaki gamit ang kanyang mga daliri, habang ang kanyang malalaking matay puno ng pagkalito. Alam niyang walang saysay ang pagtanggi, ngunit kung ang kaharap na isang lalaking kasintindi ng presensya ni Eros, kahit ang pagtanggi nangangailangan ng matinding lakas sa loob. Nang halos magdikit ng kanilang mga labit, marinig na nilang mababaw na hininga ng isa't isa. Biglang tumunog ang ringtone ng cellphone, isang tunog na parang alarma, na biglang gumising kay Shera mula sa kanyang pagkakahipnotismo. Sa sumunod na segundo, gamit ang kanyang mga kamay at paa, mabilis siyang bumangon mula sa kandungan ni Eros. Hindi siya nagpaalam at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Suot ang kanyang tsenelas, sumakay ng elevator na parang isang takot na kuting na pilit tumatakas sa malaking aso.
Sa loob ng dining, maingat inihanda ni Gabriel ang lahat ng plato. Maingat ibinusang isang maliit na tumpok ng makukulay na tabletas. Ayon sa mga tagubilin, at tinawakan ng isang baso ng tubig habang hinihintay si Shara na dumating. Nang maayos ng lahat, may kumatok sa pintuan, binuksan ni Gabriel ang pinto tinignan ng lalaki at babaeng nasa harapan niya na may halong pag-aalinlangan. Ang aristokratikong pag-alaga sa kanya mula sa pagkabata hindi niya pinapayagang itaboy sila ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya't napilitan siyang batiin sila ng may pag-atubili, ngunit walang balak na anyayahan sila sa loob ng bahay. Kuya Douglas, bakit ka nandito? Walang duda nagkasakit si Shera dahil kay Douglas at ngayon nandito siya upang muli siyang apihin at parang hindi niya naman lang ito iginalang. Gabriel, nandito bang daddy mo? Ngumiti si Douglas at hindi nindang pagiging malamig ni Gabriel sa kanya. Naalala pa rin yung ambisyon ni Gabriel na makipagkompetensya sa kanya para kay Shera. Ngunit para sa kanya isa lang yung biro ng batang hindi niya yun sineryoso. Sumimangot si Gabriel at hindi natuwa. Oo, habang nag-usap sila, hindi nakita ni Shera si Gabriel sa dining. Nang siya'y lumabas patungo sa sala, eksakto na salubong niyang dalawang tao sa pintuan. Suot pa rin ni Evelyn ang kanyang paboritong puting damit. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay malayong bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha'y bahagyang namumutla, kaya't mukha siyang kaawa-awa anuman ang anggulo ng pagtingin. Gayunpaman kung ikukumpara sa kahanga-hang at napakagandang itsura ni Shera, sa sandaling yun ay parang malaking agwat ang namagitan sa kanila. Tulad ng pagkakaiba ng isang kayamanan at isang hawad na imitasyon, sa parehong estilo at itsura'y wala silang laban. Agad na napakong tingin ni Douglas sa suot ni Shera. Siyempre naalala niya pa ang kanyang suot kagabi at alam niyang imposibleng tumigala sa mall ang kanyang tito upang mamili habang sinusundo ito sa ospital. Ibig sabihin matagal na inihanda ang damit na yon. Baka nga kahit si Marlene ang fiancé ni Eros ay hindi pa nakakatanggap ng ganitong uri ng atensyon mula sa lalaki. Isang hindi pa nararanasang pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanyang puso. Sa sandaling yon, nahirapan siyang huminga at nagsimulang magsisi na sinamahan pa niya si Evelina. Kung ginagamit lang si Shera ni Eros, bakit kailangang umabot sa ganitong antas ng pag-alaga? Ano nga ba talagang tingin ng kanyang tito kay Shera? Bago pa siya makapagtanong, lumitaw si Eros sa harapan nila, tinapunan sila ng isang walang emosyon na tingin. Pumasok kayo. Nang makita ni Evelina si Eros, agad na pinagpawisan ng kanyang mga palad dahil sa kaba. Nanuyo at nangangati ang kanyang lalamunan at hindi siya makapangahas na huminga ng malalim. Sa ilalim ng isang kakaiba't hindi maipaliwanag na atmosfera, magkasama silang nagpunta sa dining. Sa gitna ng tensyon, sinubukan ni Evelina na hawakan ang kamay ni Douglas. Ngunit umiwas ito ng walang anumang emosyon sa muka, kaya't nabaliwala ang kanyang pagsisikap na mapagtanto niya na sinadya ni Douglas. Naipakitang paglayo nito sa kanya, tahimik niyang binawi ang kanyang kamay. Ramdam ang biglang kirot sa kanyang puso. Ayon sa kanyang inaasahan, si Eros ay isang taong may mataas na paggalang sa sarili. Kahit nagamitin pa ni Cher ang kanyang impluensya upang apihin ng iba, hindi naman ito makikipagtalo sa isang maliit na babaeng tulad niya. At kung si Sharon na lang ang natitira, hindi ba't magiging madali na para sa kanyang lahat? Ngunit ang sitwasyon ngayon ay hindi tulad ng kanyang inakala. Ang tanyag na si Eros Bustamante ay kalmadong tumutulong kay Shera sa pagkuha ng pagkain at pagbubuhos ng sopas. Kahit hindi siya nito binigyan ng kahit na isang sulyap, hindi rito nagpakita ng kahit na anong pag-iwas sa kanya. Sa hapagkainan, hawak ni Cher ang isang tasa ng mainit na gatas. Bahagyang nagulat sa husay ng kanyang tito sa pagluluto. Sayang lang at wala siyang ganang kumain. Hindi kalayuan, hindi inayayahan ni Eros si Evelina na umupo. Kaya't napilitan si Douglas na manatiling nakatayo kasama niya. Samantalang walang balak si Gabriel na magsabi ng kahit na anong mabuti tungkol kay Douglas. At tuluyang binilawala si Evelina. Siya halipabala siya sa pagpapakyut kay Shera. Masayang kinuha niyang isa sa kanyang paboritong pakpak ng manok at nilagay ito sa mangkok nito. Shera, tikman mo, tignan kung masarap ang luto ni Daddy. Palaging binibigyan ni Shera ng pagpapahalagang maliit na bata. Kaya't kumuha siya ng isang kagat at tapat na pinupuri ito. Masarap? Hindi ko akalaing marunong na magluto si Tito. Tama, magaling si Daddy. Pinagmamalaki na maliit ni Gabriel ang kanyang ama habang patuloy na kumakain at masayang nakikipagkwentuhan kay Shera. Samantalang nanatiling tahimik si Eros sa halos buong oras. Paminsan-minsan lang na tumatango bilang senyales na siya'y nakikinig. Ang atmosfera sa kanilang bahagi ng hapag ay puno ng kasiyahan at pagkakaisa. Dahil dito tila naging normal ang pagbaliwala ni na Evelyn at Douglas. Habang tumatagal lalong dumidilim ang mga mukha ng dalawa, ramdam ang matinding palalamig sa kanila. Nakatitig si Evelyn sa gata sa tasa ni Cher at tahimik na nilunok ang sariling laway. Matagal na nananakit ang kanyang sikmura. Dahil sa gutom ngunit ang uhaw na naramdaman niya ay mas matindi niya ng matitiis.
Kaya't isinantabi niyang kanyang pride at nagsalita gamit ang paus na tinig. Shera, ang nangyari sa Weibo isang pagkakamali ko bilang kapatid. Sa huli pamilya pa rin tayo. Patawarin mo na ako. Alang-alang sa ating mga magulang, okay? Huminto sa erang kamay ni Shera at na may hawak na kutsara. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mahabang pilik mata. Tinatagong komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Ayaw niyang ipahiya ang kanyang pamilya sa harap ng kanyang tiyuhin. Ngunit parang napakadali namang palampasin si Evelina. Nang ganun-ganun lang. Nakita ni Douglas ang katahimikan ni Shera at unti-unting nawalan ng pasensya. Kung wala lang ang kanyang tito dito, hindi rin naman siya magiging masyadong kampi kay Evelina. Ngunit dahil nandun si Eros, gusto na lang niya natapusin kaagad ang usapan sa parang hindi na masyadong nakakahiya. Kahit na kailangan pa niyang ipaliwanag ito ng masinsinan kay Shera mamaya. Shera, humingi ng tawad si Evelina. Huwag ka nang maging hindi makatuwiran. Sabi niya nang may kumpiyansa, nais niya nakampihan si Shera. Subalit mahirap magkagulo ng wala sa oras. Ngumiti si Eros at walang imik na pinagmasdan si Douglas. Iniisip kung gaano kaya kalaki ang pagkadismaya ni Shera sa kanyang pamangkin. Ang kanyang tungkulin lamang ay suportahan si Shera. Ang lahat ng desisyon ay nasa kanya bilang biktima. Hindi niya balak makialam ng labis. Pagkarinig nito napatawa si Shera, hindi sa saya kundi sa matinding inis. Wala siyang pakailam kahit nasa harapan pa niyang kanyang tito. Sa malamig na tinig sinabi niya, Douglas, baka nagkakamali ka. Ako bang hindi makatuwiran? O si Evelina, ang hindi marunong tratuhin ng tamang ibang tao. Inisip niya kung manatili na lang siya ng tahimik. Pero hindi nangahulugan na mahina siya at pwedeng apihin. Sa sandaling yun, isang magandang babaeng biglang lumitaw sa pintuan. Agad na nakakuha ng pansin ng lahat, sa natural at malamig na kilos. Lumapit si Marlene kay Eros at kumiti ng matamis. Eros, balak ko sanang kumatok pero bukas naman ang pinto kaya dumiretso na ako. Douglas, Evelina at Michera, bakit nandito kayong lahat? Palihim nang umiti si Evelina bago siya pumunta dito. Alam niya hindi siya basta-bastang palalampasin ni Shera kahit sinigurado niya na may alas siya. Si Marlene. Tahimik na pinagmasdan ni Eros si Marlene at pagkatapos itinapunan ng makahulugang tingin si Evelina. May kailangan ka ba sa akin? Ngumiti si Marlene bago sumagot. Wala naman, gusto lang kitang makita. Umupo siya sa tabi ni Eros at tinutok ang kanyang daliri sa hiniwang prutas sa harapan niya. Sa isang mapanuksong tinig sinabi niya, Eros, subuan mo ko. Gusto kong kainin yan. Tahimik na pinagmasdan ni Shera ang eksenang ito. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kutsara at biglang nakaramdam ng kabusugan. Tumingin siya sa labas ng bintana at unti-unting dumidilim ang kalangitan at napagtantong panahon na para magpaalam.